ating solar charge controller at saka itong ating inverter na DC 12 volts to 220, ano. So ngayon ito ilalagay natin, imamount natin ngayon dito, yan dyan siya, no. Tapos ito naman dito, no. So ipapakita ko sa inyo pagka na-mount ko na ito, no. Ito tornilyo lang natin yan, naka-tornilyo yan. At ito mayroon tornilyo dyan, ano. So imamount natin dyan, tapos din yung battery natin, no. So pagka na-mount ko na ipapakita ko sa inyo, okay. So yan yung ating imamount ngayon ng ating solar charge controller at saka itong ating inverter para sa ating maliit na setup. Nag-provide na rin tayo ng outlet dito, ayan. Tapos outlet sa 12 volts, outlet sa 220, ano. O sige, iwawiringin ko muna. Ito na, nailagay na natin, na-mount natin, bali naka-tornilyo, naka-screw siya dito, saka ito, no. So ngayon lalagyan natin ang connection ito. Yung connection nito, yung red positive, pupunta ito sa battery, yan. Tapos yung negative, ito pupunta dito sa negative ng battery. So ito guys, pinaglumaan na baterya, ano. Pero pwede pa naman kasi nagagamit yan siya. Gumagamit tayo dito dyan, yan. Okay, sige, so wawiringin ko na. So ito na guys, na-install na natin, ano. Ayan, pero yung battery natin nag-charge pa lang siya, ano. Nasa 12.2 pa, no, at least 13 volts dapat dyan, no. So ito yung connection from the solar panel, dito siya. So ito yung plus and minus, ano. Tapos yung sa battery, ito naman siya, ito yung plus minus ng battery. So ngayon nag-charge na siya guys, ayan, from 10 volts ngayon nasa 12.10, ano. So tapos itong sa battery connected na rin dito sa ating inverter. So yung inverter, ito yung positive niya, tapos yung negative dito naman, no. So the same time yung connection nito, yung connection ng positive, siyempre nasa positive din ang battery, negative nasa negative din yung battery. Ngayon i-try natin i-power itong inverter kung under siya. Tingnan natin kung di babagsak yung voltahe, ano. Pag bumagsak siya, mag-alarm. Bumagsak pa. So ibig sabihin low bat pa, no. So ibig sabihin hindi pa na karga yung ating battery. So i-charge muna natin siya. Ayan, kina-charge natin. Tingnan natin bukas kung ma-reach niya na yung charging point nito na 13, at least 13 volts, ano. So yan na yung setup ng ating mini solar power. Ayan. Okay, salamat sa panonood. Isa pa pala, ito sa inverter. Dun sa inverter, ito yung connection niya. Pupunta dito sa outlet, bali magiging 220 ito. Tapos mayroon din tayong port na 12 volts, hindi pa pala nakakonekta. So ito, i-connecta natin ito dito din, ano, dito sa battery. Kaya dito na rin, no. So ganun lang guys. So maraming salamat sa panonood. So ang ating panel doon sa taas, ayun. So 100 watts lang guys. Tapos yun yung kable, yan, papunta dito sa ating solar charge controller. So marami pong salamat sa panonood. Kung gusto niyo pa palang umorder ng mga pyesa nito, ilalagay ko po dun sa sa tag product sa Shopee, ano. So na-order po natin yan lahat sa Shopee, no. Ilalagay ko po dun sa mga tag product kung gusto niyo po mag-order ng mga pyesa nito. Okay po. Muli, maraming pong salamat sa panonood. Yan.
Hello. So ito naman yung in-order natin sa Shopee na solar charge controller. So ang in-order natin ay 30 amperes. So malit na setup lang to. Pang ano lang, pang DIY. Tsaka tawag dito, malit na setup na solar. Wow, kaganda. So ito yung pinaka solar charge controller natin. So meron siyang manual. So isa-set up natin to. Tapos papakita ko sa inyo kung paano natin to ipo-program, ano? So ito yung ating solar charge controller na 30 amperes. Okay? So in-order din natin to sa Shopee. Papakita ko sa inyo yung setup nito pagka natapos ko na. Okay? At may kasama pa palang ano ito. Ayan. May kasama siyang kable para sa baterya. Pwede rin yung sasakyan, pwede mo rin gamitin, ayan, no? So ang gagawin mo ito, pag sasakyan naman, ito, connect mo yung positive dito, yung negative dito, tapos i-connect mo ito sa sasakyan. Ito naman, pag diretso sa battery, pwede rin connect mo yung positive dito, tsaka yung negative, yung black dito, no? So ipapakita ko sa inyo mamaya sa ating video. Okay, salamat.